Hinamak na manugang. Kabanata 311 natanggal ang kanyang nosebleed at tumulo ang maduming dugo sa mamahaling puting western na damit, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng itim at kulay abong piraso, sa sobrang takot ay napaupo siya sa lupa at patuloy na napaungol. "Dad, please don't hit me, kapag sinaktan mo ulit ako, mamamatay ako." Sinipa siya ni Ludinghay ng ilang beses bago tumigil sa galit. Kung hindi lang magkamukha ang mag-ama, maghay-hinala pa siya na mababa ang IQ nitong tandang ito, sariling binhi ba talaga yon? Sa ilalim ng mga tagubili ni Ludinghay, kinaladkad ng ilang katulong si Lu Yongfeng palabas. Nakahinga ng maluwag si Ludinghay, tumalikod, at ngumiti ng paumanhin kay Pangulong Zhao, "President Zhao, lasing ang anak ko," kalokohan ang sinasabi niya, "nakakahiya talaga." Pagkagising niya mamaya, "Ako mismo ang maghahatid sa kanya para humingi ng tawad sa iyo, Mr. Dixon, at Miss Leeways." "Tay, hindi ako lasing, hindi talaga ako umiinom," sigaw ni Lu Yongfeng at nagpumiglas. Kumunat ang mga ugat sa noo ni Ludinghay, nagsisi siya na masyadong magaan ang kanyang sipa, bakit hindi niya pinaalis ang tandang ito? Gayunpaman, hanggat hindi naalis si Lu Yongfeng, makakahinga siya ng maluwag pansamantala. Nagkaroon pa rin ng paraan upang ibalik ang mga bagay-bagay. Nang malapit ng kaladkarin si Lu Yongfeng palabas ng banquet hall, may ilang pulis na sumugod sa banquet hall at dumiretso kay Alex Dixon. Tumingin ang pulis kay Alex Dixon at pinag-uusapan. "Ikaw si Alex Dixon, ako naman, anong meron?" Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Malamig na sinabi ng pulis, "May tumawag sa pulis, sinabing nagnakaw ka ng jade stone sa pamilya Lo, at nahuli ka ng walang kwenta, ngayon, gusto mong ibalik para mag-imbestiga." Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang kanyang phone at winagayway ang picture sa screen sa harap ni Alex Dixon. Sa larawan, ito ang villa ni Alex Dixon, sa looban ng villa, may isang bato na kasing laki ng gilingang bato. Walang ekspresyon si Alex Dixon habang nakatingin sa litrato. Paglabas niya ng villa, naalis na ang bato sa looban. At ngayon, halatang walang laman ang hilaw na batong ito, may palihim na nagpalipat nito nang hindi pinapansin ni Uncle Lee. "Ano, ninakaw ni Alex ang hilaw na bato?" Laking gulat ni Jane Lewis na halos hindi na siya makapag-isip ng maayos, ngunit ang mga hilaw na batong ito ay malinaw na kay Alex. Nalinlang sila ni Lu Yongfeng mula sa mga kamay ng aking ina. Ang kanyang mga salita ay parang isang bato na pumukaw ng 1,000 alon, at ang karamihan ay agad na nagbulungan sa isa't isa. Nakaramdam ng awkward si Lu Yongfeng at nagmamadaling nagpaliwanag, "Jane, binili ko ang mga hilaw na batong ito sa iyong ina. Nang maglaon, ang isa sa mga ito ay ninakaw ni Alex Dixon, kaya tumawag ako ng pulis." Hindi inaasahan ng pulis na magiging ganito. Tumingin siya kay Lu Yongfeng na nakakunot noo at sinabing, "Ikaw ang tumawag ng pulis at sinabing ninakaw ni Alex Dixon ang mga hilaw mong bato, maaari mo bang ipaliwanag sa akin?" "Tumawag ka ba ng pulis?" Naikayam ni Jane Lewis ang kanyang mga kamao at nakaramdam ng galit. Malamig ding ngumiti si Alex Dixon. Ito ay talagang isang magnanakaw na tumatawag upang mahuli ang isang magnanakaw. Noong una ay gusto niyang maayos ang usapan ng mapayapa, upang hindi hayaang gumawa ng malaking kaguluhan si Helena sa bahay, binalak niyang huwag ituloy ang batch na ito ng mga hilaw na bato. Hindi niya inaasahan na talagang may mukha si Lu Yongfeng para tumawag ng pulis at sabihing ninakaw niya ang mga hilaw na bato. Natigilan din si Ludinghay, namula ang kanyang matandang mukha at sumigaw siya sa malalim na boses, "Yongfeng, anong nangyayari?" Hindi niya inaasahan na bibilhin ni Lu Yongfeng ang hilaw na bato kay Alex Dixon. Pinigilan ni Jane Lewis ang kanyang kahihiyan at sinabing namumula ang mukha, "Ang batch ng mga hilaw na bato na ito ay kay Alex Dixon, hindi alam ng nanay ko ang presyo sa merkado. Gumamit si Lu Yongfeng ng 8 milyon para dyan ang aking ina ng mga hilaw na bato." Pagkatapos sabihin yon, sinabi niya kay Lu Yongfeng, "Lu Yongfeng, ibalik ang mga hilaw na bato kay Alex Dixon. Hiniling ko sa aking ina na ibalik ang pera sa iyo. Hindi niya alam ang halaga nitong batch na mga hilaw na bato. Kung 10 milyon ang ibibigay mo sa aking tita bilang refund, ibabalik ko rin sa iyo. Kapag hindi mo ibinalik, babalaan kita tungkol sa pandaraya." Nang matapos siyang magsalita, nagkagulo ang mga tao.
Kahit na ang isang hanggal ay malalaman na ang halaga ng batch na ito ng mga hilaw na bato ay hindi bababa sa 100 milyon, hindi niya inaasahan na kukunin ito ni Lu Yongfeng sa mababang presyo na 8 milyon. Kaagad, maraming tao ang nanunuya sa Lu family, maging ang mga nakipagnegosyo sa pamilya Lu ay lihim na nag-iingat. Mababang kalidad, isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Zhao at sinabi kay Lu Dinghai. Dahil ang pamilya Lu ay hindi tapat, hindi na natin kailangang makipagtulungan sa Pangulo. Ang kanyang mga iniisip ay kasabay ng marami sa mga taong naroroon. Ang negosyo ay tungkol sa katapatan, para sa isang kumpanya tulad ng Lu family na nanloloko sa iba, iniiwasan ito ng lahat. Agad na nagkagulo ang mga tao. Gusto pa ng ilang tao na wakasan ang kontrata sa pamilya Lu sa lugar, na nagpapakita na hindi na sila nakikipag-ugnayan sa kanila. Sinaktan ng pamilya Lu si Director Zhao at inilantad ang kanilang tunay na pagkatao, sino ang maglalakas loob na makipagtulungan sa Lu family. Galit na galit si Lu Dinghai kaya naging berde ang kanyang mukha, ang reputasyon ng pamilya Lu ay bumagsak ng husto, at nasaktan pa nila si Pangulong Zhao, kung ang bagay na ito ay kumalat, sino ang maglalakas loob na makipagtulungan sa Lu family sa darating? Hindi na niya napigilan ang kanyang galit, itinaas niya ang kanyang braso at binigyan si Lu Yongfeng ng isang sampal sa mukha, pinagalitan siya. Anak, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Dixon. Tatay, ang kalahati ng mukha ni Lu Yongfeng ay namamaga dahil sa pagkakatama. Nagmamadali siyang sumigaw. Ako, ginagawa ko rin ito para sa negosyo ng pamilya. Bullshit, ang industriya ng jade ay nagbigay ng higit na pansin sa kredibilidad. Ang daang taon ng reputasyon ng pamilya Lu sa industriya ay sinira mo, sa sobrang galit ni Lu Dinghai ay sinipa niya ang binti ni Lu Yongfeng. Flop, nawala ng balanse si Lu Yongfeng at napaluhod sa harap ni Alex Dixon. Ngunit kahit nabugbugin siya ng kanyang ama na itim at bughaw, ayaw niyang ibalik ang mineral. Pagkatapos ng lahat, ito ay daan-daang milyong yuan. Isang tanga lang ang magbibigay nito ng libre. Tinak pa ni Lu Yongfeng ang kanyang mukha at itinuwid ang kanyang leeg. Sinabi niya kay Lu Dinghai, Tay, binili ko itong daan-daang milyong hilaw na bato. Bakit ko ibabalik ang mga ito? Ang pamilya Lu ay hindi kumikita ng malaki sa negosyong jade, walang reputasyon na mas mahalaga kaysa pera. Hindi ako babalik ang perang kinita ng lakas kay Alex Dixon. Galit na galit si Lu Dinghai kaya naging purple ang mukha niya. Tinuro niya si Lu Yongfeng at hindi makapagsalita. Sa sobrang galit niya ay tumibok ang puso niya, lumakad siya pasulong at ibinaba ang kanyang braso kay Lu Yongfeng. Ilang malakas at malinaw na sampal ang nagpasigaw kay Lu Yongfeng. Gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at nagpasya na huwag ibalik ang mga sampal. Sa anumang kaso, si Lu Dinghai ang kanyang ama, kaya walang paraan na siya ay bugbugin hanggang mamatay. Ang reputasyon ng Lu family ay wala, sa kanyang opinyon, ang pinakamahalagang bagay ay pera. Kapag nabili na niya ang hilaw na batong pang-alahas, magdadala siya ng daan-daang milyong yuan sa ibang bansa. Masarap siyang kumain at uminom, wala siyang pakialam sa reputasyon ng pamilya Lu sa bansa. Si Xu Fugi, na nakatayo sa karamihan, ay nanunood ng saya, hindi niya akalain na madadami ang asawa niya. Natigilan siya at biglang galit na nagsalita. Wife, nakatanggap ka ng rebate. Hindi ito maitatanggi ni Zhang Faang, mabilis siyang nauutal. Ako, nalinlang din ako ni Lu Yongfeng, hindi ko alam na si Helena ay masyadong tanga. Talagang nalinlang siya sa mabulaklak na salita ni Lu Yongfeng, nagbenta siya ng ilang daang milyong halaga ng mga hilaw na bato sa kanya sa isang mababang presyo ng 8 milyon. Baliw itong asawa mo, sa sobrang galit ni Xu Fugi ay itinaas niya ang kanyang palad at sinampal ang mukha ni Zhang Faang. Ang babong babaeng ito, tinutulungan niya ang isang tagalabas. Kung ang mga hilaw na batong ito ay kay Alex Dixon, maaari siyang makakuha ng 1 o 200 milyon kahit anong mangyari. Dahil si Helena ay isang tipikal na supporting demon, siya ay lihim na nagbibigay sa kanya ng pera sa lahat ng mga taon na ito. Hanggat gusto ng kanyang biyenan ang mga hilaw na bato mula sa kanyang manugang, si Alex Dixon ay hindi maglalakas loob na ibigay ang mga ito sa kanya. Kung ang hilaw na batong hiyas ay ibinigay kay Helena, paanong hindi niya ito makukuha? Tiningnan ni Xu Fugi ang hilaw na gemstone. Ang kanyang mga mata ay nagiging berde,
malinaw na maaari siyang maging isang mayaman at magkaroon ng daan-daang milyong mga ari-arian, ngunit si Zhang Faang, ang hanggal na asawang ito, ay ibinigay ito sa ibang tao para sa maliit na tubo na 10 milyong. Kabanata 312 at gawing katatawanan ng iyong sarili sa banquet hall na ito. Habang iniisip ito ni Xu Fugi, lalo siyang nagagalit, sa sobrang galit niya ay nag-aapoy siya sa galit, sinampal niya si Zhang Faang ng 7 o 8 beses sa mismong lugar. Si Zhang Faang ay mayaman, siya ay mayabang sa harap ni Xu Fugi, ngunit bigla siyang sinampal, natigilan siya. Nang hawakan ni Xu Fugi ang kanyang buhok at sinampal ng malakas ang kanyang malalaking tenga, nag-init ang mukha ni Zhang Faang, iyak siya ng iyak sa sakit, hinawakan niya si Xu Fugi at umiyak. It's all because you trash, can't earn money, kung hindi lang sa 10 milyon, ibibenta ko ba ang hilaw na bato kay Lu? Nakita ni Xu Fugi na hindi pa nakaka-recover ang kanyang asawa mula sa kanyang pagkakabigla, sa sobrang galit niya ay sasabog na ang kanyang baga. Hinampis niya ito ng malakas sa mukha at pinagalitan. Gago ka ba? Si Alex Dixon ay manugang ng kapatid ko. Ang gamit na kay ate, bagay ng kapatid ko, hindi ba akin din? Magulo ang buhok ni Zhang Faang at namamaga ang mukha. Agad siyang natauhan. Tama yan, si Xu Fugi ay nakababatang kapatid ni Helena. Kung ang mga hilaw na batong ito ay kay Alex Dixon, hindi ba't kay Helena din ito? Si Helena ay isang supporting demon. Ang mga hilaw na batong ito ay dapat ding pag-aari ng kanyang asawa. Tumayo si Alex Dixon sa gilid at tahimik na tumingala sa langit. Oo naman, hindi sila isang pamilya, hindi sila pumasok sa iisang bahay. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, si Helena at ang kanyang kapatid ay pareho, sa kanilang mga mata, ang kanilang sariling mga bagay ay lahat ng kanila. Buti na lang matino ang asawa niya, sa Lewis family, isa lang siyang malinis na batis. Nagising si Zhang Faang mula sa kanyang pagkatulala at agad na nagpakawala ng matinis na sigaw. Hobby, nagkamali ako, nang hihinayang siya kaya nagtaas siya ng kamay at sinampal ang sarili, nang hihinayang siya na nakatali ang bituka niya. Ang daan-daang milyong mga bato ay dapat na sa kanya. Napakatanga niya kaya ibinigay niya ang daan-daang milyong yuan kay Lu Yongfeng nang walang bayad. Si Zhang Faang ay bumalik sa kanyang katinoan, agad niyang sinigawan si Lu Yongfeng, ninakaw mo ang hilaw na bato sa aking panganay na ate, ibalik mo agad, isa kang sinungaling, kung hindi mo ito manggahas ibalik, magiging saksi ako at kakasuhan kita ng pandaraya, ipapaaresto kita, at ipapakulong ka. Hindi inaasahan ni Lu Dinghai na lalabanan siya ni Zhang Faang, nagpanik siya at nagalit, mabilis niyang sinabi, huwag kang tumawag ng pulis. Hihilingin ko sa aking anak na ibalik sa iyo ang hilaw na bato. Natarante si Lu Yongfeng, ngunit ayaw pa rin niyang ibalik ang pera, kumpiyansa niyang sinabi, Ate Zhang, ang hilaw na bato ay ibinente sa akin ni Helena, ang isa ay handang kunin ito, at ang isa naman ay handang kunin ito, paano mo masasabing ito ay isang kasinungalingan, at saka, si Alex Dixon ay nagnakaw ng aking hilaw na bato, kaya dapat siyang makulong. Kulungan, ngumisi si Alex Dixon at naglakad papunta sa pulis at sinabing, ngayon lang, may nahuli ang housekeeper ng villa ko ng ilang magnanakaw, can you delay 1 minute and watch the video? Tuma NGO ang pulis na may madilim na mukha, gulong-gulo din siya. Binuksan ni Alex Dixon ang kanyang telepono at kinuha ang WeChat ni Uncle Lee, pagkatapos ay pinalakas niya ang volume. Sa screen, 3 malalakas na lalaki ang nakatali at nakaupo sa batong sahig. Sila ay binugbog ng itim at asul. Tumayo si Uncle Lee sa tabi nila na may latigo sa kamay, mukhang maharlika. Ang 3 malalakas na lalaki ay umiyak at napaungol sa camera. Young Master Lu, hiniling mo sa amin na palihim na ilipat ang hilaw na bato sa Dixon family at i-frame siya dahil sa pagnanakaw ng iyong hilaw na bato. Maaari kang tumawag ng pulis. Ngunit hindi niya inaasahan na ang matanda, na nakatingin sa villa was too fierce. Hindi siya kayang talunin ng magkakasama naming 3. Iligtas mo kami, Young Master Lu, kung hindi, mabubugbog kami hanggang sa mamatay ng matandang ito. Itinaas ni Uncle Lee ang latigo sa kanyang kamay at pinagalitan, get to the point. Pinalo ang malakas na lalaki hanggang sa tuluyan na itong sumigaw. Mabilis siyang sumigaw, Sir, ninakaw ni Lu Yongfeng ang bato mula sa biyenan ni Alex Dixon at kinuwerte siya.
lahat kami ay bodyguard ng Lu family, please stop hit us. Tahimik ang banquet hall, hindi mabilang na mga mata ang nakita sa screen. Nagulat din si Lu Yongfeng, wala man lang siyang pakialam na panasa ng dugo sa ilong niya. Paano ito naging posible? Ang tatlong malalakas na lalaking ito ang pinakamakapangyarihan niyang bodyguard, at sila ay mga retiradong empleyado pa, hindi magiging problema para sa kanila na labanan silang 10 ng mag-isa. Ngunit sa hindi inaasahan, talagang natalo sila ng isang matandang gatekeeper sa ilalim ni Alex Dixon. Si Alex Dixon ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, at bakas ng pangungutya ang sumilay sa kanyang mukha. Matapos niyang pagalingin ang mga sugat ni Uncle Lee, binantayan niya ang Villa at masigasig na nagsasanay ng martial arts. Sa mga tuntunin ng panloob na enerhiya, siya ay mahina lamang ng bahagya kaysa sa isang nagtatanim ng foundation establishment, para patayin ang tatlong ordinaryong bodyguard na ito, para akong kinurot ng manok. Pagkatapos panoorin ang video, malamig na sumigaw ang pulis kay Lu Yongfeng, pinaghihinalaan ka ng panloloko, paninirang puri, at pag-frame, maghintay ng ilang iba pang kaso, sumama ka sa amin. Agad na natarante si Lu Yongfeng at sumigaw, Dad, iligtas mo ako, ayokong makulong. Naninigas din ang katawan ni Lu Dinghai, mabilis niyang sinabi sa pulis, it should be a misunderstanding, I will ask him to return the ore to Mr. Dixon now. Tatay, ilang daang milyong ore yun, sapat na para sa ating pamilyang Lu na gugulin ang natitirang bahagi ng ating buhay, hindi natin ito maibibigay sa iba ng ganoon lang, si Lu Yongfeng ay nahihirapan pa rin, hindi niya kayang makipaghiwalay sa karaming pera. Galit na galit si Zhang Faang nang marinig niya ito, nagmamadali siyang sumulong na parang tigre at sinunggaban si Lu Yongfeng para magsimula ng away. Lu, ibalik mo sa akin ang hilaw na bato, siya ay malakas, at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay malakas, sinipa niya si Lu Yongfeng sa lupa, inihagi sa lupa, at pinaupo siya, nagsimula siyang lumaban gamit ang dalawang kamay sa busog. Si Lu Yongfeng ay binugbog ng nasa katanghali ang gulang na babae hanggang sa hindi na siya makalaban, may 7 o 8 marka ng dugo sa kanyang mukha, ito ay masakit, panay ang sigaw niya. Nakita ng mga pulis sa tabi si Zhang Faang na nagtantrum sa lugar at mabilis na tumabi upang maiwasang mahuli sa crossfire. Yongfeng, nakita ni Lu Dinghai ang kanyang anak na binugbog at mabilis na nagtungo upang itulak si Zhang Faang palayo. Sa hindi inaasahan, totoo mangha ang kakayahan ni Zhang Faang sa pakikipaglaban, tumayo siya at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para bigyan si Lu Dinghai ng isang malakas na sampal sa mukha, pagkatapos ay hinampes niya ito sa ulo. Tinamaan siya ni Lu Dinghai at bumagsak sa lupa, tumama ang ulo niya sa pader at umagos ang dugo. Hindi tumigil si Zhang Faang, inihagis niya ang sarili kay Lu Dinghai at binigyan siya ng ilang sampal gamit ang kaliwat kanang kamay. Si Lu Dinghai ay nagkaroon ng nosebleed. Nang makita ng mga nakapaligid na tao kung gaano kalakas ang matigas na babae na ito, natakot sila kaya bumalik sila para iwasan siya, hindi sila nang ahas na hilain siya pasulong. Nang makitang magulo ang eksena, mabilis na pumunta ang ilang pulis at hinayla si Zhang Faang palayo. Dalhin mo siya, utos ng police captain, 2 pulis ang pumunta sa harap para hawakan ang braso ni Lu Yongfeng at kinaladkad siya palabas. Dumudugo ang mukha ni Lu Yongfeng, at sumigaw siya para humingi ng tulong sa takot, Itay, iligtas mo ako. Si Lu Dinghai ay hindi mas mahusay, siya ay binugbog ng itim at asul. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mabilis na naglakad papunta kay Alex Dixon, yumuko siya at sinabi, Mr. Dixon, patawarin mo sana ako sa hindi ko pagtuturo ng mabuti sa anak ko, nagdulot siya ng kaguluhan sa iyo, handa akong ibalik sa iyo ang lahat ng mga hilaw na bato, bilang karagdagan, babayaran kita ng 10 milyong yuan bilang kabayaran, nakikiusap ako na bawasan mo ang malaking isyu at iligtas ang anak ko sa pagkakataong ito. Napangiti ng mahina si Alex Dixon at umiling, ang pagtuturo sa iyong anak ng masama ay iyong negosyo, ngunit ang 10 milyon ay napakaliit sa akin. Kung ganoon magkano ang gusto mo, nagpasya si Lu Dinghai at magalang na sinabi, hindi ko alam kung gaano kalaki ang yaman ni Mr. Dixon, ngunit tiyak na hindi maliit ang kabayaran mula sa pamilyang Lu, basta bigyan mo ako ng numero, kahit na ang pamilya lumalugi, babayaran pa rin kita. Pagkatapos sabihin yon, tumingin siya kay Alex Dixon,
na nagbebenta ng lahat ng mga kalakal sa kalye, at partikular na nagpahiwatig sa kanya, Mr. Dixon, ikaw ang manugang ng Lewis family. Sa tingin ko wala kang masyadong personal na pag-aari, ang perang binigay ng Liu family ay sapat na para mabuhay ka habang buhay nang hindi nag-aalala tungkol sa pagkain at inumin. Naisip ni Lu Dinghai na si Alex Dixon ay matralokal na manugang ng Lewis family. Kahit mamatay siya, 1 o 200 milyon lang ang pondo niya, hanggat ginagastos niya ang pera, naniniwala si Lu Dinghai na hindi siya matutukso. Kabanata 313. Tanungin mo ako tungkol sa aking mga personal na ari-arian, casual na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, I can't even calculate it, it should be more than 100 billion. As long as you can give me this amount, yes. 100 bilyon, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lu Dinghai, at hindi siya nakaimik. Paano ito nangyari? Siya ang matralocal son-in-law ng Lewis family, at ang kanyang net worth ay hindi hihigit sa 100 milyon, paano siya nagkaroon ng ganoong karami? Nagkagulo rin ang paligid, marami sa kanila ang hindi naniwala sa mga salita ni Alex Dixon, at iniisip na sinusubukan niyang turuan si Lu Dinghai ng leksyon. Gayunpaman, tanging si President Zhao at ang ilan sa mga nakatataas ng Haicheng Group Company ang nakakaalam na ang sinabi ni Alex Dixon ay hindi kasinungalingan. Si Pangulong Zhao ay basang-basa sa malamig na pawis, narinig niya mula kay Renan na hindi maarak ang background ni Alex Dixon. Sa buong Huasia, ilang tao ang maaaring magkaroon ng mga asset na lampas sa 100 bilyon. Naging berde ang mukha ni Lu Dinghai, hindi niya maiwasang magsabi ng galit, Alex Dixon, pinagtatawanan mo ba ako? Hindi siya naniniwala na napakaraming asset ni Alex Dixon, at naisip niya na pinapahirapan niya ang mga bagay-bagay. Pinagtawanan ka, ngumisi si Alex Dixon, wala akong oras dito, sayang ang oras ko sa mga ganyan. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Sa anumang kaso, sa kanyang mga mata, ang pamilya Lu, maliit na pamilya lang iyon na wala siyang pakialam, bakit niya ito aalalahanan? Nang makitang aalis na si Alex Dixon, namula ang mukha ni Lu Dinghai, hindi niya kayang bigyan ng ganyan karaming pera, pero ayaw niyang makitang nasusuklam ang kanyang anak. Mabilis siyang sumigaw, Mr. Dixon, please wait. Si Alex Dixon ay hindi nag-abala sa kanya at lumakad ng may malalaking hakbang. Biglang tumakbo si Lu Dinghai sa harapan niya sa bilis ng kidlat, sa nagbabantay na mga mata ng karamihan, bigla siyang lumuhad sa lupa at humarang sa kanyang dinadaanan. Punong Lu, isang alon ng mga tandang ang umalingaw-ngaw mula sa karamihan. Kahit na hindi kapansin-pansin si Lu Dinghai sa mga malalaking shot na ito, medyo sikat pa rin siyang boss sa Jing City. Pero ngayon, nakaluhod siya sa harap ni Alex Dixon. Mukhang maluha-luha si Lu Dinghai. Wala na siyang pakialam sa mukha niya, nagmamakaawa siya. Mr. Dixon, ang aking anak ay nabulag ng kasakiman at nagsisinungaling sa iyong hilaw na bato, patawarin mo sana ang aking anak minsan, alang-alang sa pamilyang Lu na may isang anak lamang, humihingi ako ng tawad sa kanya sa ngalan niya, paparusahan ko siya, grabe kapag bumalik tayo sa kabisera. Puno ng luha ang kanyang mukha, at may namuong dugo na pinalabas ni Zhang Faang, mukha siyang humble at pathetic. Gayunpaman, si Alex Dixon ay walang malasakit, tumingin lang siya sa taas at malamig na nagsalita. Kung hindi ako masasaktan ng mga tao, hindi ko sila sasaktan, ngunit pagdating sa ilang mga langgam na labis ang pagpapahalaga sa kanilang sarili at pilit na naghahanap ng mali, pakiramdam ko ay dapat ko na lang silang kurutin hanggang mamatay para tumahimik sila. Pagkatapos sabihin yon, tuluyan niyang hindi pinansin si Lu Yongfeng at lumapit sa kanya. 2 pulis ang nag-escort kay Lu Yongfeng at kinaladkad siya palabas. Nataranta at natakot si Lu Yongfeng, puno ng uhog at luha ang mukha niya. Siya ay isang hedonistic na anak ng isang mayamang pamilya, hindi pa siya nakaranas ng ganoong krimen, alam niyang kapag nahuli na siya, hindi na siya makakalabas, lalo siyang natakot. Si Lu Yongfeng ay nagpupumiglas habang siya ay tulala na sumisigaw, Itay, kailangan mo akong iligtas. Hiniling mo sa akin na i-frame si Alex Dixon, nakahanap ka pa ng bodyguard para ilagay ang hilaw na bato sa kanyang bahay, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako nahuli. Huminto si Alex Dixon sa kanyang kinatatayuan,
nilinggan niya ang kanyang ulo na may mahinang ngiti at tumingin kay Lu Dinghai, na nakaluhod sa lupa. Saglit na natigilan si Lu Dinghai, sa sobrang galit niya nagsimula siyang magmura. "You unfilial son, lumaki ka na ba nasira ang utak?" Itinapon niya ang kanyang mukha at lumuhad kay Alex Dixon, gustong makakuha ng simpatiya. Hindi niya akalain na ang tanggang anak niya ang magbubunyag ng lahat. Umiiyak pa rin si Lu Yongfeng, "It's none of my business, my dad told me to do this." Galit na galit si Lu Dinghai na halos lumuwa siya ng isang bibig ng dugo, naglakad siya paarap at sinampal siya ng malakas, "Tumahimik ka." Akmang sasampalin siya nito sa pangalawang pagkakataon, hinawakan siya ng isang pulis at malamig na pinag-uusapan. "Sumama ka rin sa amin." Si Lu Dinghai ay biglang naging parang impes na lobo, nanlambot ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa. Nataranta lamang si Lu Yongfeng nang makita niyang kukunin na ang kanyang ama. Nasanay na siyang maging pangalawang henerasyong ninuno ng Luo family, kahit na gumawa siya ng kahit anong gulo, tutulungan siya ng kanyang ama na tatakpan nito, kaya naman naglakas loob siyang maging mayabang. Kunin man siya ng mga pulis, siguradong pakakawalan siya ng kanyang ama kung gumamit siya ng malaking halaga para temperature-len siya. Ngunit ngayon, kahit ang kanyang ama ay huhulihin. This time, tapos na talaga siya. Sa sobrang takot ni Lu Yongfeng ay hindi niya alam kung ano ang gagawin, nanghihina na ang mga paa niya kaya hindi na siya makatayo. Tapos na siya, bigla na lang, napaluhod si Lu Yongfeng sa harap ni Alex Dixon nang may kaluskos, puno ng uhog at luha ang mukha niya. "Mr. Dixon, I was wrong, handa akong ibalik sa iyo ang hilaw na bato, sasuko ako sa iyo at hihingi ng tawad sa iyo. Please, Mr. Dixon, magsabi ka ng ilang magagandang salita sa pulis, huwag hayaang maaresto ang aking ama." Hanggat handang patawarin siya ni Alex Dixon, ang kaso ay maituturing na isang sibil na hindi nakakaunawa, makakalabas na siya sa loob ng ilang araw. Napagtanto din ni Lu Dinghai ang puntong ito. Nangilid ang mga luha sa kanyang mukha, gumapang siya at gumapang sa lupa, at kasama ang kanyang anak, nakiusap siya kay Alex Dixon. "Mr. Dixon, kasalanan ng Lu family ang lahat, bilib talaga ako dito, I deserve to die, patawarin mo kami, mag-ama." Ang ama at anak ng pamilyang Lu, na kanina pa ay nasa mataas na espiritu, ay lumuhad sa tabi ni Alex Dixon at nagmakaawa sa harap ng lahat. Ang mga tao ay patuloy na nag-click sa kanilang mga dila habang sila ay nanunood. Kadalasan, ang mag-ama na ito ng pamilyang Lu ay palaging may marangal na hitsura, ngunit hindi nila akalain na ang kanilang tunay na kulay ay malalantad ngayon. Malamig na nakatayo doon si Alex Dixon, hindi gumagalaw. Walang lungkot o saya sa kanyang puso, ni simpatiya o awa, sa kanyang paningin, ang dalawang lalaking nasa harapan niya ay walang iba kundi mga langgam. May mararamdaman ba ang isang mortal kapag nakakita sila ng mga langgam na gumagapang sa lupa, tinatapakan hanggang mamatay, o dinudurog hanggang mamatay? Siyempre hindi, kinaladkad ng mga pulis ang tumatangis na mag-ama ng pamilyang Lu palabas ng banquet hall na parang patay na aso. Ang dalawang ito ay hindi ang pangunahing tauhan ng piging, kasama si Pangulong Zhao at ang iba pa sa paligid, mabilis na ipinagpatuloy ang piging. Nagulat din si Xu Fugi, ang kanyang asawa, si Zhang Faang, ay sangkot din sa bagay na ito. Natatakot siyang mahuli din ang kanyang asawa kaya hindi siya naglakas loob na manatili ng matagal, mabilis siyang nakahanap ng dahilan at lumabas ng banquet hall kasama ang asawa. Si Zhang Faang ay sinampal ng 7 o 8 beses ng kanyang asawa at namamaga ang kanyang mukha, hindi siya naglakas loob na manatili at mabilis na umalis. Si Jane Lewis lamang ang nanatiling mag-isa at ang kanyang kalooban ay lubhang komplikado. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Alex Dixon tungkol sa higit sa 100 bilyong halaga ng mga ari-arian, naisip niya lang na kinukutsa niya ang mag-ama ng pamilyang Lu. Ngunit nakaramdam din siya ng pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, si Alex Dixon ay nagkaroon ng ilang daang milyong yuan na hilaw na bato mula sa kung saan, sino ang nagbigay sa kanya ng napakaraming ari-arian. Ngunit ang ikinabahala niya ay ang third young master mula sa Dixon family sa Jing City ay tahimik na nag-invest ng isa pang 100 milyong lalong yuan sa kumpanya. Nag-aalala si Jane Lewis na baka hindi maintindihan ni Alex Dixon, ngunit sa kanyang ekspresyon, tila ayos pa rin siya.
Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Matapos mag-usap sandali ang mga tao tungkol sa mag-ama ng Lu family, bumalik sila sa normal. Lahat sila ay sumugod sa pabor kay Alex Dixon. Hindi nila akalain na ang talonan na kinukutya nila ay papahalagahan ng napakataas ni President Zhao. Kabanata 314. Walang pakialam ang ugali ni Alex Dixon, wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Nagbigay siya ng walang tigil na tugon, at pagkatapos ay umakyat sa pribadong silid kasama si President Zhao at ilang iba pang senior manager ng Haicheng Group Company upang magkaroon ng detalyadong talakayan. Bukod sa pagbisita sa kanya, magalang ding iniulat ni Pangulong Zhao ang pagtatayo ng pabrika ng parmasyutiko sa Haicheng. Ang lahat ay nasa ilalim ng pagsasaayos ni Rennan at Li Tailei, ang konstruksyon ay matatapos sa susunod na buwan. Umalis si Alex Dixon bago matapos ang handaan. Noong una ay gusto niyang tawagan si Jane Lewis, ngunit pagkatapos magtanong sa paligid, alam niyang matagal na itong umalis. Napabuntong hininga si Alex Dixon, ngayon nga lang talaga siya kinausap ng asawa niya, pero parang hindi nito binitawan ang bagay na sinisipa niya si Helena. Inayos ni Pangulong Zhao na personal na pauwi ng driver si Alex Dixon. Pag-uwi ni Alex Dixon, nakita niya si Jane Lewis sa sala na tinutulungan ang kanyang tiyahin sa paglalagay ng gamot. Ngayon lang sa piging, ilang beses nang sinampal ng kanyang tiyuhin si Zhang Faang sa isang pagkakataon. Ngayon, ang mukha ni Zhang Faang ay namamaga na parang pulang tinapay at ang kanyang mga mata ay namamaga na ang mga ito ay napaliit sa isang linya. Sa sobrang sakit ay napabuntong hininga siya. Nagrereklamo si Uncle Shu Fugi habang naglalagay ng gamot. Ate, napakaraming hilaw na bato ni Alex Dixon, bakit mo itinago sa akin? Tingnan mo kung ano ang nangyari, walang sinumang makakatanggap ng anumang iba. Nakaupo si Helena sa sofa na may masamang tingin, paano ko malalaman na napakamahal ng hilaw na batong pang-alahas? Sino ang nakakaalam kung ninakaw yun o inagaw ng basurang yun? Hindi mo ako masisisi. Namamaga pa rin ang mukha ni Zhang Faang, itinaas niya ang ulo niya at lumapit. Binago niya ang kanyang dating kay-abangan at sinabi kay Helena sa isang papuri, Ate, dahil ang hilaw na bato ay bumalik sa mga kamay ni Alex, maaari kang humingi sa kanya ng ilang piraso, makinabang din si Fugi dito. Kadalas, magpapakitang gilas si Zhang Faang sa harap ni Helena, ngayong pinupuri siya, walang katumbas na pagmamalaki si Helena at mayabang na sinabing, Oo naman, hanggat sinasabi ko, ang basurang yun ay hindi pa rin nangangahas na ibigay ito sa akin. Akin na ang mga hilaw na bato niya. Big Sister, kahanga-hanga, sinusubukan ni na Shu Fugi at Zhang Faang na purihin ang isa't isa. Mayabang na sabi ni Helena, It is settled then, that pile of jade. Oh, no, let Fugi sell the raw stone, we will split the money 30 to 70%, pagdating ng panahon, magpapatayo muna ako ng malaking villa, at umupa ng ilang katulong, ang natitira sa pera ay nasa bangko at ang interes lamang ay sapat na para sa akin habang buhay. Nang marinig na 30 to 70% lang, medyo hindi nasiyahan si Zhang Faang at magsasalita na sana nang hilahin siya ni Shu Fugi at tinignan siya. He said in a low voice, Don't worry, my sister's things are mine. Pagdating ng panahon, makukuha ko lahat. Hobby, ang galing, tuwang-tuwa si Zhang Faang, niyakap niya si Shu Fugi at hinalikan siya sa lugar. Bagamat mahina ang boses ng kanyang tiyuhin at tiyahin at hindi malinaw na marinig ni Helena, pero si Alex Dixon ay isa sa Foundation Establishment Cultivator at hindi nakaligtaan kahit sa isang salita. Nakatayo siya sa pintuan at walang imik sa kanyang puso. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagkukumpulan ang grupong ito sa sala, na pag-usapan na pala nila kung paano hatiin ang kanilang mga hilaw na bato. Nang makitang hindi siya napansin ng mga tao sa sala, tuyong umubo si Alex Dixon. Ubo, agad na napalingon si Helena at natigilan saglit, bigla, tulad ng pagtanggap sa isang kilalang panauhin, sumugod siya ng may ngiti sa kanyang mukha. Alex, nakabalik ka na pala, nagugutom ka na ba? Nagluto si mama ng sopas ng manok para sa'yo, bilisan mo na kainin habang mainit. Si Alex Dixon ay hinayla ni Helena at hindi napigil ang maglakad papunta sa sala, sabi niya, Ma, hindi ako nagugutom. Bakit ang galang mo ngayon mama? Ngumiti si Helena na parang bulaklak at inikat ang ulo para batiin. Fugi, bakit hindi ka nagbabalat ng mansanas para kay Alex?
Nabalatan ko na ito, mabilis na pumunta si Shu Fugi, yumuko, at nagdala ng isang plato ng mansanas kay Alex Dixon, ngumiti siya at sinabing, Alex, pagod ka siguro, halika at kumain ka ng prutas, ang tiyahin mo mismo ang naghiwa-hiwalay nito para sa iyo. Si Alex Dixon ay idiniin ni Helena sa sofa, isang plato ng prutas ang pilit na isinuot sa kanyang kamay, dahilan para ma-awkward siya. Sinamantala ni Helena ang pagkakataon na pumulot ng mansanas at nakangisi sa kanyang bibig. Halika, huwag mong pagurin ang sarili mo, papakainin ka ni nanay. Si Zhang Faang ay makikitang nakangiti ng nakakaloko habang naglalakad sa harapan niya at humihingi ng tawad. Alex, natarante si tita saglit at nalinlang ng lunayon. Humihingi ako ng paumanin sa iyo, natuto akong magmasahe gamit ang dalawang kamay at tulungan kang lumuwag ang iyong mga kalamnan at buto. Pagkatapos niyang magsalita, talagang lumuhad si Zhang Faang sa lupa, walang sabi-sabi, itinaas niya ang kanyang kamao at sinimulang masahihin ang mga binti ni Alex Dixon. Napuno ng mansanas ang bibig ni Alex Dixon, nang makitang nakaluhod na parang katulong na babae ang kanyang tiyahin na kanina lang ay masama ang tingin sa kanya at minamasahe ang kanyang mga binti, hindi naman napigilan ang kanyang anit. Pinalibutan ng isang grupo ng mga tao si Alex Dixon na parang naglilingkod sila sa emperador, at nagagawan sila ng pabor sa kanya. Nakaramdam ng flattered si Alex Dixon, ni minsan ay hindi pa siya tinatrato ng ganito nitong mga nakaraang taon sa Lewis family. Gayunpaman, alam din niyang sinusubukan niya ang mga taong ito na pasayahin siya dahil gusto nila ang hilaw na bato. Sure enough, si Helena ay may hawak na mga prutas sa gilid, at nakangiting sabi niya, Alex, nasa kamay mo lahat ang mga hilaw na bato na yon, tama ba? Magsasalita pa sana si Alex Dixon nang makita niya si Jane Lewis na lumabas ng kwarto na may malamig na mukha sa kanyang pajama. Kakalabas lang ni Jane Lewis ng kwarto at natigilan nang makita ang labanan. Wife, hindi napigilan ni Alex Dixon ang tawag, medyo kinakabahan siya sa puso niya. Nag-iisip pa rin siya kung paano ito ipapaliwanag kay Jane Lewis. Kung tutuusin, sinipa niya ang kanyang biyenan na naging sanhi ng pagsusuka ni Helena ng dugo. Malamig na sinabi ni Jane Lewis, Alex Dixon, susundan kita sa Civil Affairs Bureau bukas ng umaga at ayusin ang mga pamamaraan ng diborsyo. Katatapos lang niyang magsalita, bago pa man makapagsalita si Alex Dixon, biglang tumalon si Helena na parabang sinaksak ng bubuyog at sumigaw, Divorce what marriage, anak, bawal kang magsabi ng ganito kay Alex, hindi ako sang-ayon sa hiwalayan niyo. Nay, huwag mo siyang pagsalitaan, hindi napigilan ni Jane Lewis na sumigaw at galit na sinabi, sinapak ka niya hanggang sa samukha ka ng dugo, paano kanya nagagawang ganito? Ito, tumingin si Helena kay Alex Dixon ng alanganin at saka ngumiti kay Jane Lewis. Ito ay isang biro sa pagitan nina Alex at Mom, hindi naman big deal para kay nanay ang magsuka ng dugo. Isang biro, natigilan si Jane Lewis, nakita niya ng sarili niyang mga mata ang pagsipa sa lupa ni Helena, laking gulat niya kaya umubo siya ng malaking bibig ng dugo. Sa oras na yun, natakot siya sa labas ng kanyang katalinuhan at naisip na si Alex Dixon ay sinipa ang kanyang sariling ina hanggang sa mamatay. Joke ba ito? Natigilan din sandali si Alex Dixon at hindi makapaniwalang tumingin kay Helena. Kadalasan, inaabangan niya ang hiwalayan ng kanyang asawa, itong biyenan na ito ang nag-iisip na lang ng paraan para maghiwalay sila ni Jane Lewis para makapag-asawa ang kanyang anak sa isang mayaman. Ngunit ngayon, sumisikat na ang araw sa kanluran. Si Helena talaga ang nagsalita para sa kanya, seryoso ang mukha ni Helena habang pinapagalitan si Jane Lewis. Makakapagsinungaling pa si nanay, bahagyang hinawakan ni Alex ang nanay niya at bumagsak ang nanay niya sa lupa. Ako ang dahilan ng pagdugo sa bibig ko sa lupa, huwag mong sisihin si Alex. Nay, mukhang walang magawa si Jane Lewis, ang gulo ng isip niya. Kadalasan, hihilingin sa kanya ni Helena na hiwalayan si Alex Dixon, ngunit ngayon ay baligtad na. Malungkot na sabi ni Helena, You and Alex are husband and wife, live a good life. What is there to say about divorce? If you dare to talk about divorce with Alex again, don't call me mom. Natigilan si Jane Lewis at napaungol, Nay, bakit bigla kang nagsasalita para kay Alex Dixon? Kadalasan, hindi gusto ng kanyang biological na ina si Alex Dixon.
Ano nga ba ang nangyari ngayong araw? Kabanata 315. Tumayo din si Shu Fugi at sinabing, Jane, sa kwarto ka muna. Sinabi na ng nanay mo na siya lang ang bumagsak sa sarili niya. Bakit mo sinisisi si Alex? Pwede mong pakasalan si Alex. Ito ang kapalaran mo. At ang kapalaran, din, ng aming Lewis family. Tama, Jane, ang isang mabuting tao tulad ni Alex Dixon ay mahirap hanapin kahit na may mga parol. Si Zhang Faang ay tumayo din para ipagtanggol si Alex Dixon. Sabay-sabay na nagsalita ang tatlo at pinagalitan si Jane Lewis dahil sa pagiging insensitive. Sinabi pa ni Helena na kung maglakas loob siyang hiwa-hiwalayan si Alex Dixon, hindi siya pumasok sa Lewis family at hindi siya nakikilala bilang kanyang ina. Hindi inisip ni Jane Lewis na magiging ganito ang mga pangyayari, galit siyang tumalikod at pumasok sa kwarto at galit na isinara ang pinto. Pagkaalis ni Jane Lewis, agad na tumalikod si Helena at sinabi kay Alex Dixon na may peking ngiti, Alex, hindi matino si Jane, tinulungan ka ni nanay na turuan siya ng leksyon. Kung maglakas loob siyang sabihin sa iyo ang tungkol sa diborsyo sa mangyayari, sabihin mo, ako at si mama ang gagawa ng desisyon para sa iyo. Hiyang-hiya si Alex Dixon at nakagat lang ang bala at sinabing, salamat nanay. Napangiti si Helena mula tenga hanggang tenga at sinabing, walang silbi ang mga hilaw mong bato sa villa, si nanay na ang bahala sa iyo, may mga koneksyon ang tiyuhin mo at kayang ibenta sa murang halaga. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at tumingin sa tatlong tao. Ang anim na mata ay kumislap ng panatikong liwanag, nakatingin sa kanya na parabang siya ang Diyos ng fortune. Ipinilig niya ang kanyang ulo sa kanyang puso, ngayon lang siya pinrotektahan ni Helena, para sa hilaw na batong hiyas ang lahat. Napatingin si Alex Dixon sa kanilang tatlo at sinabing, sa totoo lang, hindi akin ang mga hilaw na bato na iyon. Ano, biglang napasigaw si Helena sa gulat, agad na gumuho ang ngiti sa mukha niya. Nagtanong siya sa matinding galit, kaninong mga bato ang mga iyon? Iyon ang inilagay ni President Zhao sa aking villa, plano ni President Zhao na gawin ang jade business sa Haicheng, kaya pansamantala niya itong isahan tabi sa loob ng 2 araw, sabi ni Alex Dixon na parang walang nangyari. Hindi naman sa hindi niya kilala ang ugali ni Helena, kaya sa pagbabalik, nakaisip na siya ng sasabihin. Hindi matawa si Shu Fugi, nanginginig ang labi niya, sabi mo, ang hilaw na bato ay kay President Zhao, hindi sa iyo? Oo, tuma-NGO si Alex Dixon, aking hilaw na bato. Biglang naramdaman ni Helena na parang sinampal siya sa mukha, napasigaw siya sa sakit, pera ko yan. Pinaalalahanan siya ni Alex Dixon, Nay, pera yan ni President Zhao, huwag mo siyang guluhin, malaki ang kapangyarihan niya kay Haicheng. Akin na, parang nabaliw si Helena, tirik ang mga mata niya at walang tigil sa pag-ungol. Matagal na niyang binalak na mamuhay ng magandang buhay pagkatapos ibenta ang hilaw na bato. Pero sinong mag-aakala na bigla siyang mahuhulog sa lupa? Nabasag ang magandang pangarap na kumita ng kayamanan. Hindi talaga matanggap ni Helena ang suntok na ito, medyo absent-minded ang isip niya. Natigilan si Zhang Faang ng ilang segundo bago siya nakabawi. Sa sobrang galit niya ay agad siyang tumayo sa lupa at galit na tinulak ang binti ni Alex Dixon at pinagalitan. Pwey, ano ba namang bagay na karapat-dapat akong imasahe ang mga binti mo? Walang magawang sabi ni Alex Dixon, Tita, ikaw ang nagkusa na masahihin ako. Hindi niya yun magagamit, si Zhang Faang ay mukhang naiinis at dumura, ang isang basurang tulad mo ay karapat-dapat ba na bugbugin kita? Masigla ring sinabi ng kanyang tiyuhin, kung alam ko lang noon na hindi sa iyo ang hilaw na bato, hindi sana ako nag-abalang pagsilbihan ka. Habang nagsasalita siya, inagaw niya ang mansana sa kamay ni Alex Dixon at pinasok ito sa kanyang bibig. Alex Dixon, niloloko mo ba ako? Nakabawi din si Helena sa kanyang katinuan at tumalon na parang sumasabog na tandang, she cursed loudly, basura, I told you that trash like you can support the wall with putik, kung wala kang pera, gusto mo pa ring maging manugang, ng aking Lewis family, mangarap ka. Pagtapos, naglakad si Helena sa pintuan ng kwarto at kumatok sa pinto habang sumisigaw, Anak, lumabas ka dali, sasamahan ka ni nanay sa Civil Affairs Bureau bukas. Kahit anong mangyari, hihiwa-hiwalayan niya ang basurang ito.
Nasa kwarto si Jane Lewis at narinig na niya ang kaguluhan sa labas. Alam niya kung ano ang pinaplano nila at galit na sinabi, "Hindi kami aalis, hindi ka ba nahulog sa sarili mo, hindi ko hihiwalayan si Alex Dixon." Anak, si Mom ay sinipa ni Alex Dixon, muntik nang masipa si nanay sa kanya. Agad na nagkunwaring nasugatan si Helena at nagkunwaring umubo ng 2 beses, "Anak, lumabas ka dali, sasamahan ka ni nanay sa hiwalayan." Nainis si Jane Lewis nang marinig ito at pasimpleng nagtakip ng ulo sa ilalim ng kumot, wala siyang pakialam sa kahit ano. Ang 3 tao na sinusubukang pasayahin si Alex Dixon ay agad na napalingon, naramdaman lang ni Alex Dixon na nakakatawa ito. Di ba pera lang, gusto pa niyang asarin ng mga taong ito, kaya naupo siya sa sofa at sinabing mapurol, "Mom, actually. Huwag mo akong tawaging nanay, hihiwalayan mo ang aking anak bukas." Para si Helena na parang tigre na umaatungal, nagtaas siya ng walis at hinampas si Alex Dixon sa ulo, umalis ka na dito ngayon din." Nagpatuloy pa rin si Alex Dixon, "Nay, talagang sinabi sa akin ni President Zhao na gusto niyang makipag-jade business kasama si tatay, ang paunang halaga ay mga 20 milyon, sa hinaharap, ayon sa sitwasyon ng negosyo, ang halaga ng kontrata ay unti-unting tataas." Tumingin siya kay Shu Fugi at sinabing, "Maaari ding mag-invest si Uncle dito, hahatiin ang mga dibidendo." "Ano, magnenegosyo?" Tumigil sa ere ang walis ni Helena at nanlamig ang kanyang braso. Mabilis na nag-react si Shu Fugi at agad nang umiti ng papuri, "Alex, ang ibig mong sabihin ay gustong makipagnegosyo ni President Zhao sa aking bayaw." "Oh," kalmadong tuma-NGO si Alex Dixon sa ulo. Sandaling natigilan si Helena, biglang parang nagtatapo ng mainit na patatas, inihagis niya ang walis sa malayo, mabilis siyang umiti at sinabing, "Alex, makikipagnegosyo ba talaga si President Zhao sa atin, 20 milyong yuan ng negosyo, sigurado ka?" "Oh," casual na sabi ni Alex Dixon, "kung maayos itong pinamamahalaan ni tatay, maaari siyang kumita ng 1 hanggang 2 milyon sa isang buwan. 2 million a month, hindi ba 20 million a year?" Biglang tumawa si Helena hanggang sa hindi niya maisara ang bibig. "Alex, bakit hindi mo sinabi kanina?" Sinadya ni Alex Dixon, "Nay, hindi ba sinabi mo lang na gusto mong hiwa-hiwalayan ko ang asawa ko?" "Pwey, tingnan mo ang bibig ko." Mabilis na sinampal ni Helena ang sarili at ngumiti, "Pinaglalaroan ka ni nanay, kasama mo si Jane." Tuwang-tuwa si nanay, bakit niya hiniling na hiwalayan ka? Habang nagsasalita siya, habang lumuluhod siya sa lupa at sinimulang masahihin ang mga binti ni Alex Dixon. "Alex, ang sakit ng paa mo, mamamasahe ka ni nanay." Pakiramdam ni Alex Dixon ay namamanhid ang kanyang anit, hindi siya naglakas loob na lumuhad ang kanyang biyenan at imasahe ang kanyang mga binti, kung hindi, magagalit ang kanyang asawa kapag nakita siya nito. Mabilis siyang umiwas, "Ma, bumangon ka na, hindi na kailangan." Nang malapit na siyang umiwas, biglang sumulpot si Zhang Faang at lumuhad sa lupa. Maingat niyang tinulungan si Alex Dixon na imasahe ang kabilang binti nito. "Alex, kanina lang nawala sa isip si tita, huwag mo siyang sisihin. Saan masakit ang paa mo, masakit ba balikat mo, ipapamasahe ka ni tita." Nang makitang nakaluhod sa lupa ang kanyang tiyahin at biyenan at pilit na minamasahe ang kanyang binti, parang sasabog ang ulo ni Alex Dixon, nang hihinayang siya sa panunukso sa kanilang dalawa ngayon lang. Binigyan ni Helena si Zhang Faang ng isang mabangis na tingin at hindi masaya sa kanyang puso. Malinaw na malaking negosyo yun na dinala ng kanyang manugang, ngunit ang asawang ito ay talagang gustong makisali at sinubukan pa niyang paboran ang kanyang mga manugang. She really deserve a beating. Malungkot ding pinandilete ni Zhang Faang si Helena. Anyway, nasabi na ni Alex Dixon na si Shu Fugi ay maaari ding mamuhunan at kumita ng pera, kaya paano niya hahayaan ang matandang hag na ito na kunin ang lahat para sa kanyang sarili? Lumuhad sa lupa sina Helena at Zhang Faang at mabangis na tumingin sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay umaapaw sa nagniningas na liwanag. Abangan ang susunod na kabanata.